Mga kapasyon, magandang araw. Huwag galoing manood, pag-subscribe sa aking YouTube channel. At linggo-linggo po'y mabibigay ako ng dagdag kaalaman para sa lahat. Para sa ating, especially sa ating mga backyard racers na gusto matuto, gusto maragdagan yung kaalaman sa pagmamanok. Maraming salamat. Kita-kits tayo, mga kapasyon. Magandang araw ulit mga kapasyon. Ngayong araw na to sa ating IFOM, Inilog Farm Management, pag-uusapan naman natin yung after sa fight, yung tinatawag nating post-battle care. Napaka-importante yan. Then, una-una, either manalo yung manok natin or matalo yung manok natin, kung ano yung ginawa natin na pagdala sa kanya doon sa railway, doon sa tarian siya hanggang pagpasok sa ruwida, dapat ganun din ang gagawin natin paglabas. No, hindi iba dahil talo bibit-bitin na lang ganyan No? Ang gagawin natin, hawakan pa rin ng maayos, no? Tapos dadalhin natin kasi kung pwede ba siyang kung talo, wala tayong magagawa dahil patay talaga yan. Kung nanalo, kung may mga sugat, ang gagawin natin po ay dadalhin diretso, tatanggalan ng tari, dadalhin diretso sa yung manggagamot. So, sa manggagamot, kailangan natin mga kapasyon na may suki kang manggagamot dyan sa sabungan. Kasi mahirap yung papunta doon, kahit sino lang, mas maganda yung may suki ka, kasi alam nila, iingatan nila yung mga manok nila na galing sa iyo dahil alam niya na galing sa inyo. At least, pwede mo siya balikan kung may mga problema doon sa paggamot niya sa mga manok natin. Importante lang dyan na after laban, diretso agad dyan sa mga gamot. Hindi, yung iba, ipahinga mo na. Pero kung grabe yung bleeding, talagang mas maganda dalhin agad doon sa mga gamot. Kasi pag maubusan ng dugo yan, baka yan ikamatay ng manok natin na nanalo. No? So, ganun ang gagawin natin. Tapos, dyan mismo, pipili ka ng mga manggagamot na may kumpleto sila ng mga kagamitan. Yung iba kasi, mga gamot lang na magagamot para lang kumita. Hindi lang nag-iisip kung mabubuhay ba to o hindi. Yung bang kapakanan sa may-ari ng manok, na ito, pwede pa itong isalba, sa kanila, basta lang. Basta sa atin ay importante, kumpleto siya, no? Kumpleto siya ng gamit sa pagtahi. Tapos mayroon siya talagang mga chinchan, yung pangpahid, no? Mga betadine, yung mga chinchan violet, yung pang-spray sa wound spray. Tsaka kung pwede, mga gamot na nagbibigay ng amoxicillin sa ating mga manok. Partial lang yan na nagamutan actually, no? Partial na gamutan yan dahil alam naman natin na ang final na gamutan yan is pagdating doon sa atin sa farm, no? So, siguruhin natin na maayos, check natin na maayos ang pagkatahi ng ating mga manok dahil mahirap kasi minsan dahil nagmamadali yung manggagamot, ang sa ilalim hindi natahi, sa labas natahi, ano nangyari? Nagka-infeksyon sa ilalim, no? Bumuka yung tahi ngayon. Dahil pag kumilos na yung mga manok natin na may sugat, pag kumilos yan, bumuka yung tahi, ayun, problema na. So, mahirap yung ganyan. So, mas maganda, advice ko, na manggagamot na suki natin. Dahil kung suki natin, aayusin talaga nila ang pagtahi ng ating mga manok. No? Importante, mas maganda sa manggagamot na pinupuntahan natin, mayroon siyang Romoxtil tablet na ibibigay sa manok na sugatan para pagdating sa farm, ikaw na lang ang magdugtong sa kanila. Or, kung sakasakali, mas maganda, may dala kang Romoxtil tablet, kung sakasakaling, alam naman natin, sa laban may sugat talaga. Bihira lang yung manok natin na hindi masusugatan. Kaya, advice ko kung maglaban kayo, importante magdala rin kayo ng Romoxtil tablet. Para kung sakasakali may sugat, bigay agad. Doon pa lang sa sabungan, bigay kayo agad lahat ng mga may sugat na manok.
So, yan po mga kapasyon, isang segment ng ating IFM. Sa susunod, dugtungan natin siya kung anong gagawin natin pagdating na sa farm if in case kailangan pa nating itutuloy yung gamutan, especially sa medyo maluba ang sugat. Yan po mga kapasyon, maraming salamat.